Ngayon ba, nasa ano yung status nitong kaso diyan sa ICC laban kay President Duterte? 'Di ba susunod diyan September 23 if I'm not mistaken? Mhm. So, Okay. So ngayon ano yung status? nasa pre-trial stage tayo yung patungtong ng trial. So, ilinaw natin na hindi pa tayo nagta-trial or sa September nga, hindi pa yung tinatawag na hearing na trial, kundi panimula pa lang. Kasi doon, ihaharap yung tinatawag sa Pilipinas, di ba, na information o kaya sakdal. Yung sasabihin na, that on or before, ganito, willfully, unlawfully, feloniously, you did this and that. Bubuuin yung tinatawag na charges at tapos ipe-present sa korte at saka sa kabilang panig. Tapos they will ask the pretrial chamber to confirm the charges. Tuloy pa yon sa September. Pero, ayun na nga, ang daming sumulpot na issue. So, unang issue na yung question of jurisdiction. The challenge is that the ICC does not have the jurisdiction to even hear this case. As regards that, may deadline na para sa comments. So, yan ay June 9. Parang at least tumutuloy-tuloy. June 9 for parties. Ngayon, sabi naman ng Duterte camp, teka, ayaw nila na magpasya or masama dun sa nagde-decide yung dalawang judges na sabi nila ay may bias. So nung una sinabi nila, may we invite you to excuse yourselves? Ngayon, yung na-deny, ni-reject ng mga judges. Sabi wala naman yatang basis. Ngayon, nagre-request sila ng disqualification ng judges. Essentially, ang tawag natin sa Pilipinas nga, nagpapa-inhibit. May deadline din noon ng comments dito sa, kailan ng 22? Thursday. Sa Thursday, magko-comment naman yung mga tao. Kaya tingin ko, bago pa tumungtong yung September, yung mga preliminary issues, na-address naman ng court. Yung bang September 23 na pagbabalik ninyo, pagharap ninyo sa pre-trial chamber, pwede bang gumalaw yon or fix na yon at lahat ng mga issues na nire-raise before that, i-resolve before September 23? Pwedeng gumalaw. At I don't think na pwedeng gumalaw siya ng mas maaga. Ang lalabas pa, pwede siyang gumalaw, pwede siyang ma-postpone kung may mga issue na pending pa. Kaya ang mas tinatansya ko yung jurisdiction. So between yung disqualification tsaka yung jurisdiction, syempre mas mabigat yung jurisdiction. Ang problema, hindi makapag-decide on jurisdiction kung may judge na hindi makakapagpasya. Pero kung ano man, sa jurisdiction, kung June 9 magpapasya, ang pre-trial chamber may about 120 days to rule on a matter pending before it. Maximum. Pero syempre, pwede din namang mas mabilis ng konti. June, July, August, September. Papatak yun ng September. Kaya, ang isang posibilidad, ilalabas yung decision sa question on jurisdiction right about the same time na nakaschedule yung hearing ni Duterte ng confirmation of charges. Magpapang-abot, kumbaga, yung issue ng jurisdiction. And I will, pupusta na ba ako? Inisip ko tuloy ko anong ipupusta ko, na magpapapostpone yung defense. Kasi sasabihin nila, hindi pwedeng mag-trial or, kumbaga, quote-unquote trial, hindi tayo pwedeng mag-usap ng tungkol sa charges kung hindi pa natin sigurado na may jurisdiction yung court. At pwede din silang pumunta sa appeals chamber. Kumbaga, parang i-aapela nila, yun yung parang Supreme Court. Depende sa diskarte nila yan. Anong basis ng appeal. Iakyat nila kumbaga yung issue. Tapos, syempre, sasabihin nila prejudicial. Kailangan ma-postpone yung hearing sa trial kasi meron pang question na kung may kapangyarihan ba yung korte. Maraming moving parts. Kaya ang system nila sa court, mag-schedule lang ng mga hearings, mag-schedule ng mga deadline ng comments, tapos we take it as things go. Kasi ang hirap ding i-foresee. Do you see these actions as plain and simple dilatory tactics by the camp of Duterte? Yes, yung disqualification tsaka yung jurisdiction. Yung jurisdiction, it's well within his rights as an accused, as a party in this case. Syempre, importante din para sa amin yan na masettle na yan. And
natuwa ako na, 'di ba, nung dating nag-uusap tayo parang ano nga bang sinasabi nila dito? Wala pa yung papel. Ngayon nandito na. At malinaw din para sa kanila na ito yung medyo mahirap lang, no? Yung jurisdiction versus exercise of jurisdiction. Sila din Mm. agree sila that at the time that the crimes were committed in the Philippines, member ang Pilipinas. And therefore, kumbaga textually, pagtingin mo dun sa statute, the court has jurisdiction. Ang tanong lang, yung exercise of jurisdiction. Kumbaga na ano ba, kumagat ba yung jurisdiction na yun? May jurisdiction ka nga, pero nakapag-imbestiga ka ba o nakapagbukas ka ba ng proceedings within the proper period? So, yun yung medyo kine-question ngayon. Sorry, Ah, tama ba? Tama ba? Para dumikit yung jurisdiction or exercise of jurisdiction na yun, aalamin mo ko yung ginawa na investigation ng Office of the Prosecutor. Tama, ayun. Ibig pasok sabihin yun na dun yung sa period. magko-fulfill doon. Oo. Or Oo, dapat parang at what stage noong proseso for you to be able to say that jurisdiction was exercised. oo, yun yung ini-issue nila. Hindi nila na ini-issue yung commission. Pero kumbaga when you look at jurisdiction per se, it's technically about when and where were the crimes committed. That's jurisdiction. May kapangyarihan. Ang tanong lang, bakit may kapangyarihan ka pero hindi ka naman gumalaw? So yun na yung inaano May nila. ano ba? Hindi naman kumagat nung Hmm. bago nag-exit yung Pilipinas. Meron bang ano yan? Parang precedent in other cases handled by the ICC? Kung saan malinaw kung kailan kakagat yung jurisdiction na sinasabi. Naku, medyo wala. Kasi ang nagiging issue ay related dun sa pag-exit ng Pilipinas sa ICC. Yung iba kasi tuloy-tuloy pa rin na member. Kaya yung issue nila of jurisdiction medyo static. Kumbaga, member pa rin sila hanggang ngayon at nililitis. Yung sa atin, kaya pumapasok yung tinatawag na Article 127 or yung issue about withdrawal and continuing obligations. Oo. Kasi pwede nga ba yun? The only other country that has withdrawn before, nung nangyari ito, was Burundi. Mm. Tapos sa Burundi, hindi napasadahan yung ganitong klaseng question. Iba yung tanong nila, pero essentially, ang sabi din doon, when you withdraw, there will be continuing obligations. Kaya lang, ang ginawa ng Office of the Prosecutor noon, sabi, mukhang kaya na naman ng Burundi na mag-investigate. So, tumigil na siya ng pag-iimbestiga. Kumpara sa Okay. Pilipinas, nung umexit, tuloy-tuloy pa rin. Kaya medyo bago to. Kaya ang daming nakaabang. Ang dami ding contrary opinions. Buti na lang yung majority ang nakikita ko ng mga experts, even hindi yung Pilipino o kaya walang stake sa issue sa Pilipinas, sabi nila, well, the court has jurisdiction and properly exercised it. Well, maganda nga ma-settle na yan para hindi na maging kumbaga sticky point sa hinaharap, no, bago magsimula yung trial. Pero dito ba meron bang maliwanag na mga time frames itong ICC as to how long these issues can be raised and resolved? Meron bang fixed calendar yan? Yung ano lang, kumbaga hindi katulad sa atin na you have to raise the issue of jurisdiction within 10 days, parang gano'n. Hindi gano'n ka-specific, pero mas dun sa if it is raised, how many days. So, una, pagka-raise ng isang issue, pasasagutin yung kabila. Okay? Dito sa jurisdiction, meron ng deadline, June 9. Mag-comment yung mga iba. After ng June 9, posibleng magpatawag ng hearing, posibleng hindi. After ng June 9, pag sinabi ng submitted for resolution, yun na, yung 120 days from then, kailangan i-resolve ng pre-trial chamber. Matapos doon, may certain period na parang i-aakyat mo or i-appeal mo sa appeals chamber, and then similarly, may period din siya to decide. Yun yung matagal. Kaya sabi ko nga, nako, pero nagkasya tingin ko sa computation ko, yun yung inaabangan ko, kailan i-require yung comment. Kasi yung from the time of the comment, kumbaga, yung tawag natin na submitted na for decision or submitted for resolution, na korte na lang ang mapagpasya, 120 days according to their chamber's practice manual. Babalikan ko rin, pero yun yung yun yung framework. Pero June, July, August, September. So,
Tama Mm. ba? Ay, October! 4 Oo nga, months ang lalampas. 20 days. Lalampas. So, pwedeng Oo, pero gumalaw ngayong September 23 kung sakasakali. posible. Pero, sabi din naman sa rules, actually, pwedeng pag-usapan ng sabay. Yun yung isa pa. Pwedeng pag-usapan ng sabay yung jurisdiction at saka yung confirmation of charges hearing. Okay. Kumbaga sa September, ite-table. Sabihin nating kung mag-hearing man, ang sasabihin, hindi pa namin napagpapasyahan yung jurisdiction ha, pero ituloy na natin itong confirmation of charges para naman kumbaga umusad yung kaso. We will, when we issue, and then we will set, tapos after nun kasi yung confirmation of charges, may period pa din. Oh, mahaba ito. So sa confirmation of charges, 'di ba, ihahain yung ito ang aming charges, ito yung kinakaso namin. Sasagot si defense, sasagot yung victims, magko-comment. Si prosecution na naghain. After a while, pagpapasyahan within 60 days ng pre-trial chamber kung i-approve. So, kumbaga the charges probably will be approved by end of the year, mga December na yan. Magbe-vacation din tayo. So, sabihin natin, baka umabot pa yan ng January kung ano ba yung charges kay Duterte. So, medyo mahaba at komplikado, pero sabi nga namin, okay din to para nagiging template natin na hindi na sisira or ito yung example ng due process. Hindi nasisira yung, kumbaga, proseso na itinakda doon sa batas. Sa ngayon ba, anong status nung di ba nagpakita na nagsabit na yung prosecutor ng ng mga ebidensya o yung mga listahan ng mga testigo, tama ba? Ano na yung status? Kompleto na ba yun? Hindi pa, naku, nagpa-extend nga siya. Sabi ko, naku, kinakabahan naman ako dito sa prosecution. Nagpa-extend siya, pero yung deadline naman kasi nila is July 1, thereabouts. Kumbaga, end of June. Parang may initial deadline sila na sarili nilang sinet. Sabi ni prosecutor, sasabit ko na to ng March, ganyan. Ay, ng May. Tapos, binawi niya, parang, ay, sorry, hindi ko pala kaya. Masyado maaga. Pwede niyo ba kaming, parang yung initial, siya naman nagsabi, yung initial niyang sinabit, at teka, i-atras ko ng konti. Anyway, pasok naman dun sa period pa rin. Kaya kung ano't ano man, parang July, first day, kailangan niyang isubmit yan. Si prosecutor din, at ito yung inaabangan namin nga rin yung charges. So, di ba pag-uusapan yung confirmation of charges sa September 23, merong proposal si prosecutor. May draft na niyan by July 4. At ibibigay yun sa kabilang side. Ang sabi nga lang namin, ano ba ang experience na binibigay or isinasa publiko ito? Usually kasi sinasa publiko nila sa September na, dun sa mismong hearing. Ang makakaalam lang before nun, parang inter partes between the prosecutor and the defense. Maski nga victims, hindi nila technically dapat malaman. Pero may ibang pagkakataon na in-announce na kaagad yung document containing the charges para malinaw sa lahat. Kaya waiting lang tayo. Ngayong araw nga ina-expect ko, by the end of the day, baka merong announcement na naman tong pre-trial chamber sa mga pending na matters. Kasi nung Friday, very busy yung court. Grabe. Sabi ko, wow, sunod-sunod yung order nila. Deadline sa ganito, deadline sa ganyan. Tapos matapos ng araw, pumutok na nag-administrative leave si Karin Khan. Kaya sabi ko, yanig ang life nila lahat.